Nagalit ang China mga kapatid doon sa mga pahayag ni Senator Kiko Pangilinan tungkol mga kapatid sa ginawang military drill ng China sa Taiwan. Anong sinabi ng China mga tol? Pag-usapan natin yan. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Again, tulad ng dati mga kapatid, magbibigay tayo ng komentaryo, opinion, reaksyon sa isang balita mga kapatid. Ito'y mula sa News 5 everywhere. Ayon dito mga tol, binatikos ni Senator Kiko Pangilinan ang ginawang military drill ng China rito sa Taiwan. Pero sinagot yan ng China mga tol at sinabing hindi dapat nangingialam ang senador dahil ito'y internal affairs ng China. So aalamin natin mga kapatid ang buong detalye, samahan ninyo ko. Pero bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel mga tol, nagbibigay po tayo ng reaksyon, komentaryo at pag-aanalisa sa mga nagaganap ngayon na may kinalaman mga tol sa ating West Philippine Sea, soberanya. At the same time yung mga nangyayaring kaguluhan sa iba't ibang panig ng ating daigdig. Kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 200,000 followers na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Alright, so huwag na natin patagalin pa mga tol. Panoorin na natin itong balitang to. Binatikos ni Senador Kiko Pangilinan ang military drills ng China sa Taiwan bago ang pagsalubong sa 2026. Sagot naman ng China, hindi dapat nakikialam ang senador sa anilang teritoryo nila. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Galvez. Tulad nga ng lagi nating sinasabi mga tol, whenever na may reaction video tayo tungkol dito mga kapatid sa Taiwan at saka sa China, masyadong sensitibo ang China sa usaping Taiwan. Ayaw nila mga tol na may nangingialam, ayaw nila na mga nagbibigay ng komento, ayaw nila ng may kumukondena, ayaw nila mga kapatid ng may mga boboka tungkol dito dahil ito'y internal problems daw nila mga tol. Ito'y internal affairs. Dahil nga ang pagkakakilala nila rito sa Taiwan, ito'y bahagi ng kanilang teritoryo. Napakarami na nilang aksyon ang ginawa, madalas war games, mga military drills dito sa pagitan sa palibot ng Taiwan para siguro sindakin na rin o para magpakita ng puwersa kung gaano sila kalakas dito sa Taiwan. Pero alam niyo naman, 'di ba? Alam naman nating lahat na itong Taiwan ay hindi rin nila nais na magpailalim o maging isa o kabahagi nitong China. Bagamat alam natin ni isa lang din ang lahi nitong mga to, pero sila ay magkaaway mga tol. Ang gusto na nga mangyari ngayon ng China, one country, two systems. Payag na sila na mananatili ang sistema ng Taiwan pero dapat daw is under ng one China policy nila. Which is ayaw pa rin mga tol ng Taiwan dahil ang gusto nga nila is maging separatist. Maraming na nagbibigay ng komento, marami nang kumukondena dito sa ginagawa ng China pero lahat yan mga tol ay binabatikos din pabalik ng China. At isa na nga rito mga kapatid si Senator Kiko Pangilinan. Ano ba sabi niya? Panoorin natin, tuloy natin to. Nagpaputok ng kanyon, nagpakawala ng mga missile at nagpalipad pa ng mga eroplano ang Chinese People's Liberation Army sa dagat sa paligid ng Taiwan. Sabi nga gano'n ni Donald Trump mga tol, ito'y nasa 20 to 25 years nang ginagawa ng China. Diba? Ito'y 20 to 25 years na daw nilang ginagawa. Bahagi yan ng Justice Mission military drill na isinagawa ng China bago matapos ang 2025. Sa statement ni PLA Theater Command Spokesman Li Shi, ipinapakita daw ng China sa nasabing drill ang kahandaan ng kanilang militar laban sa anumang banta. Patuloy doon nilang palalakasin ang kanilang militar para supuin ang mga secessionists o mga nais kumara sa China at maging ang mga mangingialam mula sa labas ng teritoryo. Oh. So ipinapakita nila na handa na daw ang kanilang bansa laban sa mga banta as if naman na may mga banta ay parang sila nga ang banta rito. Pero mga kapatid, isa na rin dito sa sinasabi nila, the troops of the Theater Command will keep strengthening combat readiness with arduous training, resolutely thwart the attempts of secessionism o secessionist, yung mga gustong humiwalay sa kanila mga tol in Taiwan and external intervention, yung mga gustong mangialam, and firmly safeguard national sovereignty and territorial integrity. Binatikos ni Senador Kiko Pangilinan ang military drill. Ayon kay Pangilinan, nagdala ng ill will ang aksyon ng China sa paligid ng Taiwan imbis na goodwill ngayong holiday season.
Apektado raw nito maging ang mga Pilipino at iba pang nasa East at Southeast Asia. So dito ang concern ni Senator Kiko Pangilinan mga kapatid is yung mga mamamayang naapektuhan o naaapektuhan, siguro nangangamba o natatakot na rin mga tol dito sa ipinapakitang puwersa ng China. Kasi iniisip din ng iba mga tol, ito sa mga hindi nakakalam, ewan ko ngayon nyo palang narinig to, no? Iniisip ng iba na baka gayahin ng China ang ginawa ng Russia dito sa Ukraine. Diba? Na bigla-bigla na lang umatake etong Russia sa Ukraine. So hindi malabo din naman kasing mangyari yun. Bagamat maraming nagsasabi, tulad na lamang nung isang napanood natin, isang professor, na ang China daw ang least, diba? Least sa lahat ng mga nakakasindak o nakakatakot na bansa. Ang China daw ang pinakamababa doon dahil for over 40 years o 4 decades mga tol, hindi nasangkot ang China sa kahit na anong gera. Wala daw inatake, inaway o sinindak ang China mga tol sa loob ng napakahabang taon. Di ba nga sabi ko nga, kahit nga ang pinakaberdugong hari, minsan din naging isang musmos at inosenteng bata bago naging berdugo. So hindi natin pwedeng ibase sa mga nakaraan eh. Hindi natin pwedeng ibase sa history mga tol kasi ang importante yung ngayon. Kung ano yung nagaganap ngayon at saka magaganap sa hinaharap. Hindi yung naganap na sa nakaraan. Posibleng ikaw napakabait mo nung nakaraan pero ngayon ano ka na, talamak ka na. 'Di ba? O kaya pwede rin naman talamak ka noon pero ngayon isa ka ng pastor, isa ka ng mabuting tao. Pwedeng ganun mga tol, nagbabago lahat. Kaya hindi natin talaga pwedeng ibase sa history. Halimbawa na lang ang Japan. Oo, Japan, history niyan is mapanakop sila dati, 'di ba? Tayo inalipin nila tayo, ginawa nila tayo ng masama pero ngayon kaibigan natin sila. Pwede rin naman kaibigan natin noon pero ngayon inaagawan na tayo ng teritoryo, 'di ba? Yun ang sinasabi kasi nung isang professor mga tol Is na goodwill ngayong holiday season. Apektado raw nito maging ang mga Pilipino at iba pang nasa East at Southeast Asia. Dagdag pa ng senador, mas madaling mararating ang kapayapaan kung kikilalanin ang karapatan ng bawat isa at malaya mula sa pang-api mula man sa China o Amerika. Oh, actually wala nga akong sinabing masama rito si Senator Kiko mga tol 'Di ba? Wala naman siya masyadong sinabing masama Yung ang binabatikos niya yung naging aksyon na imbis na goodwill is naging ill pa. 'Di ba? Nagdala ng takot sa mga mamamayan. Agad ding sumagot ang China sa senador. Iginiit ng Chinese Embassy in Manila na parte ng teritoryo ng China ang Taiwan kaya wala dapat panlabas na panghihimasok. Taliwas din daw ang pahayag ni Senador Pangilinan sa commitment ng Pilipinas sa One China policy. Ayan na. Wala pa siyang tugon sa pahayag na yan ng China. Kamakailan lamang, naglabas ng pahayag ang China Coast Guard na tinulungan daw nila ang mga Pilipinong mangingisda na stranded sa dagat malapit sa Zambales. Binigyan pa raw ng mga Chinese ng pagkain at tubig ang mga Pilipinong mangingisda. Bagamat pinasalamatan naman ng PCG ang tulong ng China Coast Guard, kinwestiyon din nila kung ano ang ginagawa ng barko ng China sa ating teritoryo. Tama. Mapanlin lang din daw ang pahayag ng China na stranded ang mga mangingisda. Nahiwalay lang daw ang mga ito sa kanilang motorboat at naihatid din naman ng PCG kalaunan. So parang propaganda. Nagbabalita mula sa frontline. 'Di ba? O ikaw mga kapatid, ano ang masasabi mo doon, 'di ba? Parang napakahirap kasi magbigay ng komento kahit na wala ka naman sigurong hangad na masama doon sa komento mo pero hindi nila tatanggapin 'yun. At pag nagbigay ka ng komento tungkol diyan is parang 'di ba? Sasabihan ka na nila, tinutulungan nga namin yung mga mangingisda nyo 'Di ba? Parang nilalabag nyo naman yung commitment ninyo dito sa One China policy, 'di ba? Kumbaga, parang ang inaano lang naman natin, wag na si Senator Kiko, ang inaano lang naman natin mga tol, 'di ba? Total magtatapos ang taon, sana pinagpahinga muna nila kaso 'di ba bago matapos ang taon nagsagawa sila ng ganyan. Hindi natin malaman kung biglang magsisimula na ba ang gera o hindi pa. But then again mga kapatid, eto tapos na nga yung isinagawa nilang war games o etong military drill nila which is hindi naman na bago. Maraming ulit na nila yung ginagawa. Sabi nga ni Trump, 'di ba? Nasa 20 to 25 years na nilang ginagawa 'yan. Again mga tol, hindi natin pinapakialaman kung gusto nilang makuha ulit ang Taiwan o kung gusto nila ng reunification. Hindi natin pinapakialaman 'yan. Ang sa atin lang mga tol, syempre dapat maghanda pa rin ang Pilipinas dahil bukod sa napakalapit natin diyan, marami ang gobyerno nating pananagutan na mga kababayan nating nandiyan nagtatrabaho at kailangan nilang ilikas kung sakasakali mang pumutok
ang labanan dyan. Isa pa mga kapatid sa kailangan natin paghandaan once na napasabak daw. Ito sabi-sabi lang naman to ng mga analista at saka ng mga eksperto. Once na napasabak dyan ang Amerika, which is mukhang mapapasabak din sila dyan, talagang madadamay ang Pilipinas dahil meron tayong MDT sa kanila. Ikaw, anong masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.